Ayan, isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Pwede po ba tayong tumayo at bumilang lang tayo ng 5 at batiin po. Kamayan lang po natin. Sabihin po natin na nagagalak akong nakita ka ngayong araw na to. Amen. Sige po, tayo'y panandali ang yumukod at manalangin. Panginoon, muli salamat sa araw na to. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, na kami magpupuri, magpapasalamat, Panginoon, upang dakilain ka, maitanghal, Panginoon, ang pangalan mo. Panginoon, salamat sa buong linggo ng pag-iingat, ng gabay mo, Panginoon, sa amin. Nagpapatunay lang, Panginoon, na gaano kakabuti, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya andito kami ngayon, Panginoon, upang magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. At patuloy nyo kami samahan, Panginoon. Ganon din yung mga naka-online, Panginoon. Patuloy nyo silang pagpalain. Patuloy nyo yung buksan ng puso't isipan, Panginoon. Ganon din yung bawat isa, Panginoon. Upang lubos namin maunawaan ang ibabahagi na salita ng aming pastor, Panginoon. Patuloy nyo rin siya pagpalain, Panginoon. At maitanim, Panginoon, sa aming mga puso't isipan, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon. Panginoon, salamat sa araw na to, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. At ito po ang samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Share ko lang po itong sabi sa Isaiah 41:9. Ikaw ay kinuha ko sa mga dulo ng daigdig. Sa pinakamalayong sulok nito, sinabi ko sa iyo noon, ikaw ay aking lingkod, pinili kita at hindi kita itatakwil. Alam niyo po, as a Christian, as a follower of Christ, napakahirap po sa atin na tanggapin ng ibang tao. Pero alam nyo po, kahit kailan hindi tayo nire-reject ng Panginoon. Araw-araw na napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya ngayong araw na to, ipakita po natin kung gaano kasarap, gaano kabuti yung Panginoon sa ating mga buhay. Sige po, tayo umawit. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Walang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Minsan pa buhay ko na, buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin. Umawit ang anak ng Diyos, buhay ko na. Pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. Minsan pa buhay ko na. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. Salamat, salamat, Panginoon! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.
mo. Isang palakpak sa Panginoon. Amen. Patuloy tayong umawit sa Panginoon. Ihayag natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Isigaw natin na Diyos ka sa amin. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Yes, Lord. Diyos, itong tunay na dakila sa mundo. Amen. Nagmahal ng tulad ko, sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sabay-sabay po tayo umawit sa Panginoon sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Minsan pa sa lahat ng panahon. Ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di magbabago. Diyos ka sa amin, aming sandigan. Nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Yes, Lord.
ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka sa buhay ko. Minsan pa sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Dakilain ka sa buhay. Minsan pa, dakilain ka sa buhay ko, Panginoon. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Tunay nga na walang mahirap sa Panginoon. Kung mahirap para sa atin, walang mahirap sa Panginoon. Sa anumang sitwasyon, sa anumang pagkakataon, tunay na walang mahirap para sa Panginoon. Higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, Higit sa aking kalakasan, na minsan ay hindi nagkulang. higit sa aking isipin, Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. tunay nga, Panginoon. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Awitan natin ang Panginoon. Walang mahirap sa Panginoon. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. sige po, awitan natin bawat araw. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling. Minsan pa, bawat araw. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap, Panginoon. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap
Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Minsan pa walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Nananatiling tapat, Panginoon. Amen. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Patuloy natin awitan ng Panginoon. Walang mahirap para sa Panginoon. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Minsan pa walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Tinatawagan ko po ang ating tagapagsalita po, Pastor Silver. Makakaupo na po tayong lahat. Lahat po ng buhay pa ngayon ay magsabi ng malakas na Amen. We are on the last Sunday of the month of July. At alam niyo ho, may dalawa po kaming patay na na-witness, dalawang pastora natin. Kaya mapalad po tayo na buhay pa tayo ngayon. Pwede bang sabihin natin, praise the Lord, buhay pa ako. Praise the Lord. Yan. Bago po ako magpapatuloy, with due respect with Pastor Vic and Pastora Dali, please come po, Pastor Vic and Pastora Dali, and say your short greetings sa ating pong congregation. Pastora Dali, Pastor Vic, pwede po bang pumunta kayo at magbigay ng inyong greetings? Si Pastor Vic po, yung dating former mission director. Ang tawag ko po sa kanya ay Father of Missions. Kaya pakinggan po natin yung kanilang greetings. Sir Vic. I'm happy to be back. Masaya ako at ako ay nakabalik. Hindi ko na matandaan anong taon yun. But when the Gagarins umalis na dito sa West Avenue and prepared themselves for Hong Kong, sumabay na rin kami na hindi na pumunta dito dahil
tumutulong lang naman kami kila Pastor Gagarin noon. Ako po si Pastora Dali Oximas. Kapatid ko po si Pastora Gagarin. Hindi ko po alam kung maalaala nyo pa rin ako dahil we work together with the Gagarins dito noon ng 3 years. Ay nagpapasalamat ako dahil sa pagkakataong ito, kami ay nakabalik at nakita ko na ang daming mga pagbabago. Siyempre naman, sa tagal ng panahon, West Avenue ay gumanda na. Noong umalis kami dito, wala pang ito. Mayroon na ito, kasi Gagarins ang nagpatayo nito. Sila ang pastor noon. Ito ay walang wall. Kitang-kita kung pupunta ka sa CR. Kitang-kita kung may dadaan dyan. Pero ngayon, I'm so happy na nakabalik ako with this great improvement ng Wesleyan Church dito sa West Avenue. Huwag kayong magtataka ha kung bakit kami nandito ngayon. Dahil we missed you all. Thank the Lord for the progress of this Wesleyan Church sa West Avenue. And we are behind West Avenue praying for the Lord's working sa bawat isa sa atin. Thank you for welcoming us. The warm welcome, the hugs, and the handshake, and whatever. It makes us so happy to be back. We love you all. Right. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Pastor Vic Oximas. Nagiging director ako ng Church Growth and Department of World Missions sa General Headquarters Office. 26 years kami dyan na nakatira sa Valenzuela. Kaya 3 taon kami na tumulong ng ministry dito. Si Pastor Victorino Nava ang unang pastor dito. Oo. Kami ang unang nakadalaw dito noon. Binili ng church itong property na to. Ang may-ari nito ay isang Ilocano, Mr. Ramos. Magkano ang bili namin to noon? 320,000 pesos. Itong buong area na to. Binayaran ni sa may-ari at hanggang ngayon, pagbili mo ito ng 10 milyon, pwede, di ba? Pero 3 years kami tumulong dito. Now, ministry, hindi natin maiwasan magpalit-palit tayo, palit-palit tayo. Pero ang isang bagay, isang Panginoon natin. Okay? Siyang pinaglilingkuran, anumang lugar kung nasaan tayo, ay pagpapalain tayo ng Panginoon. Sinasabi nga nila, you bloom where you are planted. Oo. Doon ka mag-bloom. Ibig sabihin, lalago kung saan ka planted, binigay ng Panginoon. Now, nag-retire kami 17 years ago. I was 65 and Pastora is 62 when we retired. We are staying at nakatira kami dito sa Antipolo City. Yan. Meron kaming retirement home diyan, bahay na pinatayo kay Mrs. But we are still helping the ministry whatever we can do. Thank you, Pastor, for welcoming us. Salamat po. You're always welcome po. Okay. Salamat. Pwede ba yumuko tayo saglit at manalangin? Lord God, we want to say thank you for your goodness to us. We have heard about the history of West Avenue Wesleyan Church, how this lot was acquired. We thank you, Lord, sapagkat nung una pa lamang ay tapat ka na na-acquire itong lote na ito at ang church na ito. Salamat sa mga improvements. Salamat po, Panginoon, sa ginawa mo sa mga nakalipas na taon. At ngayon po, nagpupuri kami, nagpapasalamat, sapagkat naririto kami, pinagkakaisa mo ang aming puso para sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, wala kaming ibang tataas sa umagang ito,
kundi ang pangalan mo lamang. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. You're always welcome, Pastor Vic, Pastor Adali, and yung mga company niyo po. Pastor Mary and Pastor George. Sinabi po ni Alex Iyala, kapag lumago, hindi nahihinto. Sino po nakakakilala kay Alex Iyala? Sikat na sikat po ito na tennis player po natin. Ibig sabihin, kapag ka ikaw ay may pangarap ka sa buhay, at kapag ito ay lumago, hindi na ito hihinto. Sabi mo nga sa katabi mo, may pangarap ka ba? Ito po yung isang sikat na picture ni Alex Iyala noong sinagip niya yung bola. At inihalin tulad siya kay Rodman. Kaya ang tawag dito sa memes na ito ay tennis Rodman. Tennis Rodman daw kasi sinagip ni Alex Iyala. And then meron po siyang apparel ngayon, yung t-shirt, na mayroong tatak na sampagita. Kaya sumikat na naman yung sampagita eh. Pinilahan itong t-shirt na ito. Kung bakit ko po sinasabi itong si Alex Iyala, sapagkat si Alex Iyala po ngayon ay may 2 million followers at hindi lamang po yun. Siya po ang most watched na viewer ng mga tao, mas sikat pa ho siya kaysa doon sa pinakasikat na tennis player. Mas marami pa hong nanonood sa kanya. Kaya ang tanong po sa atin, ilan ba ang mga followers natin? Kung si Alex Iyala ay may 2 million followers at siya po ay talagang pinapanood ng maraming mga tao, yun din po yung tanong sa atin, ilan ba yung mga followers din po natin? Highlights of my report, yung mga nabisita ko pong mga simbahan, ito po yung Ligaya Wesleyan Church, ito po yung likuran nila, at bumagsak po ito nung malakas na lindol, Ligaya Wesleyan Church. Ito po yung Mabuhay Wesleyan Church. Bumagsak po yung dalawang gilid at yung front niya at yung harapan ay sira din po. Kaya ngayon po ay nire-renovate po itong Mabuhay Wesleyan Church. Ngayon po talagang mabuhay na dahil nire-renovate po nila itong Mabuhay Wesleyan Church. Ito po yung Glan. Yung Glan Wesleyan Church, ito po yung tinamaan ng epicenter ng earthquake. As in, bumagsak po ito Lunes. Bumagsak po, buti po hindi Sunday. Kasi kung Sunday po ito bumagsak, malamang patay po yung mga nagse-service, yung mga nagwo-worship nung time na yon. Kaya ito po ay bumagsak, talagang nasira, pati yung mga instruments and everything doon po sa loob ng simbahan. Imagine niyo na lang mo ito. Kung magko-collapse po ito, talagang as in nag-collapse po yan. At marami pong nasira. Ito po yung pansamantala nila na lugar. Dito po sila nagse-service ngayon. Parang ganyan lang po yung kanilang itsura, pero hindi po sila napipigilan na mag-worship sa Panginoon. Ngayon po ay tinatayo na, and God willing, ito po ay mas maganda pa kaysa sa dati yung kanilang magagawang simbahan. Thanksgiving po. We thank the Lord for successful Youth Sunday program last Sunday. Palakpakan nga natin mga kabataan natin. Salamat din po sa mga nagluto, kanila Ate Ophel, kanila JR, sino pa ba yung mga nagluto? And company, salamat po at napagkasya nyo yung napagluto. Hindi ko alam kung ilan yung nakakain last Sunday, pero we thank the Lord na halos lahat naman ng mga kabataan natin ay nakakain. Ikalawa po, yung completion ng ating parsonage. Kung aakyat po kayo dyan, 90% po ay gawa na yung parsonage. Wala pang CR, wala pa rin kuryente, pero we thank the Lord dahil tunay na napakatapat ng Panginoon sa pagpo-provide ng needs natin doon po sa ating parsonage. Salamat din po sa mga nakalaro namin kagabi. 2 po kami ni JR gumulong. Siguro medyo nagkakaedad na kami ni JR kaya kami yung 2 gumulong kagabi. 10 lang yung player pero hopefully next na mga laro ay madadagdagan tayo para naman hindi tayo mapapagod. Yan, sila Ading, sila Christian, medyo masasakit para ang katawan nila. Kaya si AJ, kasama natin na naglaro. Pero God willing, salamat din kay Alvin. Ako, salamat po dahil pagpasok po namin dun sa gate, sinabi lang namin yung pangalan ni Alvin. Aba, talagang yung mga gwardya sige po sir, pasok na po kayo. Ganun po katindi. Kaya palakpakan naman natin si Alvin. Mapapadalas yata tayo maglalaro doon, Alvin, ano?
Baka every month maglalaro na. Libre po. Alam niyo po, 1.5 po ang bayad doon sa per hour. So yung 2 hours na paglalaro namin, 3,000 sana yon. Pero dahil sa pangalan ni Sir Alben, libre. Praise the Lord. God's preparation for a greater purpose. Yan po ang ating pag-uusapan, preparing the next generation leaders. And I would like us to stand up all together at basahin po natin ang ating teksto sa Joshua 1, 1-9. Joshua 1, 1-9. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, go. After the death of Moses, the Lord's servant, the Lord spoke to Joshua, son of Nun, Moses' assistant. He said, Moses, my servant is dead. Therefore, the time has come for you to lead these people, the Israelites, across the Jordan River into the land I am giving them. I promise you what I promised Moses. Wherever you set foot, you will be on land I have given you. From the Negev wilderness in the south to the Lebanon mountains in the north. From the Euphrates River in the east to the Mediterranean Sea in the west, including all the land of the Hittites. No one will be able to stand against you as long as you live, for I will be with you as I was with Moses. I will not fail you or abandon you. Be strong and courageous, for you are the one who will lead these people to possess all the land I swore to their ancestors I would give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Then you will be successful in everything you do. Study this book continually. Meditate on it day and night, so you'll be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. This is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Makakapuna po tayong lahat. May God bless the reading of His Word. Makikita po natin dito ang mahalagang bagay dito po sa Joshua 1, 1-9 as Joshua was commissioned as the next leader of the Israelites. Dito po, ang Diyos po ang nagsasabi na patay na si Moses. Sabi niya rito, the time has come for you to lead these people. Tapos na po yung leadership ni Moses. So therefore, si Joshua na po ang magiging kapalit na magli-lead sa Israelites. At sinasabi po na noong mag-cross sa Jordan River ang mga Israelites, there were about 2 to 3 million people. Kaya pinagpapalagay ko na noong namatay po si Moses, mayroon po marahil 1 milyon na ililid si Joshua during that time. At dito po yung pangako niya, wherever you set foot, saan man na ilalagay yung kanyang paa, ay magwawagi o magtatagumpay. Hindi lamang po yun, sinasabi niya rito, there is a promise of victory in verse 5. No one will be able to stand against you as long as you live. Walang makakatalo sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. At ang sabi niya doon sa may bandang huli, where I will be with you as I was with Moses. Yung pangako po ng Diyos kay Moses, yung presensya niya, ay pangako rin kay Joshua na presensya ng Panginoon na kasama niya. Now, dito po, sinabi po sa verse 6, be strong and courageous. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, be strong and courageous? 3 beses po inulit dito, be strong and courageous. Dahil hindi po biro-biro ang paglilid ni Joshua na maglilid papunta po doon sa lupang pangako. Hindi ko po alam kung anong pinagdadaanan niyo sa buhay. Marahil may mga problema po kayong pinagdadaanan sa pamilya, may problema kayo financially or relational problem. Pero ang pangako po ng Panginoon kay Joshua ay pangako niya rin sa atin. Be strong and courageous. Do not be discouraged. Do not be dismayed. For the Lord your God will be with you. Tignan po natin. How did Moses prepare Joshua as an assistant to become a leader? God was orchestrating the succession. In Genesis 12, God made a promise to Abraham that through him, God would bring salvation to the world. Sa Genesis 12 po, si Abraham po ay tinawag na father of faith. Hindi lamang po ipinangako sa kanya na through him ay magkakaroon ng kaligtasan.
Ipinangako rin po sa kanya na yung kanyang descendants ay maririch o mapapagtatagumpayan nila yung lupang pangako. At tinawag po si Moses at the age of 80. May 80 years old na po ba sa ating kalagitnaan? May 80 na po ba? Wala pa? Si Moses po, nung tinawag, he was 80 years old para iligtas yung kanyang mga kababayan, mga Israelites, doon sa Egypt. So he was 80 years old. Pagkatapos po, Moses asked God to provide a successor to lead the people after his demise. So yung pangako po kay Abraham na ibibigay sa kanila yung lupang pangako ay natupad lamang sa panahon po ni Joshua. You see, tignan niyo po Abraham, pagkatapos po si Moses, pagkatapos po hindi nakarating si Moses doon sa lupang pangako, kay Joshua po natupad yung pangako doon kay Abraham. Now, sabi po ni John Maxwell, sabay-sabay nga ho natin basahin. Ready, go. I desired. Tama po ang sinasabi ni John Maxwell. No? I desire that Christ alone, leadership is not about titles. Hindi ibig sabihin ikaw ay may titulo, na ikaw ay mataas ang position mo, ikaw ay leader na. Hindi ibig sabihin ikaw ay may position, ikaw ay leader na. Hindi din yung flowchart na process ng yung step by step na ating ginagawa. But it is about one life influencing another. Kaya nga ang tanong sa atin, sino kaya yung mga taong nai-influensyahan natin? Na-influensyahan mo bang anak mo? Na-influensyahan mo bang asawa mo? Na-influensyahan mo bang ibang tao para sumunod sa Panginoon? And that is about leadership. A careful study of Joshua's development in the Pentateuch. The first mention of Joshua in Exodus is in the Exodus 17:8-16. Now, Joshua was selected by Moses to lead the Israelites' army into battles against the Amalekites. And God was preparing Joshua as a warrior. Tignan niyo po, hindi po si Moses ang maglilid para ma-reach nila ang lupang pangako. It was Joshua. Bakit po? Si Joshua po was a warrior. Joshua, ikaw ay warrior. Sabi rito, Joshua was a warrior. Kaya siya ang hinayaan ng Diyos na mag-lead ng mga Israelites para mapuntahan ang lupang pangako. Now, Exodus 17:9. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, go. To fight the Amalekites. Tomorrow, I will stand on top of the hill with the staff of God in my... You remember, maalala niyo ba? Noong si Joshua po ay sinabihan po ni Moses na siya ang maglilid na makikipaglaban sa mga Amalekites. Samantalang si Moses naman po ay nandoon sa top ng mountain at tinataas nila Aaron at Hur yung kanilang kamay. The moment na nakataas yung kanilang kamay, nananalo sila. The moment na bumababa yung kamay ni Moses, natatalo sila. But Joshua was there. Si Joshua po ang nanguna para makipaglaban doon sa mga Amalekites. And that's why si Joshua po was a warrior. This is the key lesson. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, go. Hindi po gagamitin ng Diyos yung wala po tayo. Ang gagamitin po ng Panginoon ay yung meron tayo. Sabi mo sa katabi mo, ano ang meron ka? Kuya Ed, meron kang boses kaya kumanta ka. Gagamitin ka kung ano ang meron ka. You remember, nung tinawag po si Moses, hindi siya sabi niya, hindi po ako marunong magsalita, Lord. Pero ang sabi ni Lord sa kanya, ano yung nasa kamay mo? Yung rod. Diba? At nung itinapon niya, naging ahas. Gagamitin niya kung ano ang meron ka. Si Joshua po was a warrior, kaya ginamit po siya para mapuntahan itong lupang pangako at pangunahan ang mga Israelites sa mga battles. Kasi marami pong mga battles na kanila pong mga mararanasan. Joshua is again mentioned in Exodus 24:13, where he accompanied Moses up the mountain to receive the 10 Commandments. Now, Exodus 24:13, sabay-sabay po natin basahin. Ready, go. Now, si Moses po ay nagpunta doon sa mountain. Sino po ang kasama niya? Si Joshua. Si Moses po ang magre-receive ng 10 Commandments, pero kasama niya si Joshua na kanyang assistant. Ang tanong ko, may mga assistant po ba kayo sa buhay ninyo? May mga, sabi nila, may PA, may personal assistant.
Yung iba talagang literal na assistant kasi nagbubuhat ng gamit, di ba? Yung iba assistant sa Sunday school, yung iba assistant doon sa music or sa music ministry. Pero si Joshua po was an assistant of Moses. Kasama po siya nung tinanggap ni Moses ang Ten Commandments. Now, there are 5 stages of leadership development. I do, you watch. I do, you help. You do, I help. You do, I watch. You do, someone else's watches. At maalala ko po, si Pastor June Rafael, siya po ang nag-mentor sa akin sa San Juan. At dinadala niya po kami sa plaza yung mga young people at nag-share po ng 4SL. Si Pastor Paeng po, mag-share siya, pinapakita niya sa amin kung paano mag-share ng 4SL. Tapos sa mga susunod na, ikaw na ang mag-share. Ako naman ang manunood. Ganun po yung ginawa sa amin ni Pastor Paeng. At minsan din, sinasama ako ni Pastor Paeng na dumadalaw sa mga miyembro at magba-Bible study. Pagkatapos, yung susunod na pagdalaw namin, ikaw na ang magkakandak ng lesson na ito. You see, ganun po ang pagdidisciple. Ipapakita mo doon sa kasama mo at pagdating ng panahon, siya na rin ang gumagawa nung ginagawa mo. Sabi niya, I do, you watch. I do, you help. You do, I help. You do, I watch. You do, ikaw nang gumagawa and someone else watches. Hindi ko po alam kung sino mga kasama nyo sa mga OPC. Sana yung mga OPC, hindi lamang habang buhay mga miyembro. Sana sila rin ay makakapag-lead din ng another OPC. Yun po yung ating layunin dito. Now, key lesson. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, go. A process and be useful. Sabihin nga natin process. Kailangan nung natin dumaan sa process. Hindi agad-agad leader ka. Kinakailangan natin dumaan sa series ng trainings. Kinakailangan natin dumaan sa mga series ng mga proseso, ng mga pag-aaral para tayo ay lumalim at mas lalo pa tayong gagamitin ng ating Panginoon. You see, si Joshua po, dumaan siya sa process. Dumaan po siya sa napakaraming process, sa battle, sa mga inuutos ni Moses sa kanya, hanggang siya ay naging leader ng Israelites. Joshua guarded the tent of meeting where Moses met face-to-face with God. Exodus 33:11. Let's read it all together. Ready, go. To Moses, face-to-face, as one speaks to a friend. Then Moses would return to the camp, but his young aide, Joshua, son of Nun, did not leave. You see, tingnan niyo po ito. Hindi po iniwan ni Joshua si Moses. Nandoon po siya bilang assistant. Umakyat po si Moses at nakita niya yung face-to-face na pakikipag-usap sa Panginoon. Samantalang si Joshua, hindi po umalis sa kanyang kinalalagyan. Meaning to say, talagang very loyal siya doon kay Moses na hindi niya iniwanan yung kanyang leader. Now, this is the key lesson. Let's read this all together. Ready, go. Yeah, skills development is good. Maaring may skills ka o maaring may talento ka sa pag-awit, kailangan mo ng training. Maaring may talento ka na pagtugtog, kailangan mo ng training. But sabi niya, we also need spiritual development. You see, nakita po ni Joshua na si Moses ay nakikipag-usap ng mukhaan sa Panginoon. Kaya kinakailangan din po natin talaga ng encounter sa Panginoon upang sa gayon ay lumalim tayo sa ating pananampalataya. Hindi pa pwedeng trainin ka lang. Tumugtog, umawit ka, pero hindi ka lumalim sa spiritual na buhay mo. Sapagkat lumalaki lang yung ulo mo. Sabi mo nga sa katabi mo, wag lalaki ulo mo. Diba? Kapag na-train lang tayo dun sa ating mga skills at hindi lumaki yung ating puso, hindi po tayo pwedeng talagang gagamitin talaga ng Panginoon ng lubos-lubusan. Joshua was chosen by Moses to be one of the 12 spies sent to spy out the land. Medyo ironic po ito. Hindi ko po alam, Pastor Vic, bakit kaya ganun yung pagkakahati ng 12 spies? Bakit 10? Tsaka 2? Bakit hindi na lang 6? 6. Samantalang yung 10 na pinadala niya, very negative. Ang sabi ng 10 spies na pinadala doon sa lupang pangako, mga giant sila, hindi natin kaya. Samantalang yung dalawa na si Joshua at si Caleb, sabi nila, kaya natin sila. Kaya very ironic sa akin Bakit kaya yung 10, sila pa ang nagbigay ng 10 negative reports? Samantalang si Joshua at si Caleb na dadalawa lang, sabi nila, kaya natin ito.
Look at Numbers 13:17-18. Moses gave the men these instructions as he sent them and explore the land. Explore the land. Go north to the Negev, into the hill country, see what the land is like, and find out whether the people living there are strong or weak, few or many. Kaya very risky yung pagkakapadala kanila Joshua and Caleb and even the 12 spies. Bakit po? Mag-explore sila ng land. Paano kung namatay sila doon sa land na yon? Pero nag-explore sila. Yung 10, negative. Yung 2, positive. Ito po yung sinabi ng Numbers 13:30. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, go. People, as they stood before Moses, let's go at once and take the land. He said, we can certainly conquer it. Si Joshua and Caleb, nakita nila, mga giants nga sila. Pero sabi nila, we can certainly conquer it. Very positive si Joshua and si Caleb. Samantalang yung 10 spies, very negative sila. Ang lalaki nila. Hindi natin sila kaya. Now, this is the key lesson. Basahin po natin. Ready, go. Amen? Kailangan po natin ng mga positive spirit in this negative world. Bakit po? Manood ka ng balita, politics, negative. Baha, lindol. Tapos pag-uwi mo pa sa bahay, may problema pa. Negative. At kinakailangan po natin ng positive spirit. Pagdating sa church, kinakailangan natin ng positive spirit. Pastor, kaya natin ito. Sabihin nga natin, Pastor, kaya natin ito. Kaya natin ito. Kapag may mga project tayo, kapag may mga gawain tayo, sana positive tayo. Kaya natin ito, Pastor. By faith, kaya natin ito. Katulad ng 12 spies, si Joshua and Caleb, sabi nila, we can certainly conquer it. Sabi mo nga sa katabi mo, bawal ang nega. Bawal ang negative. Kasi dami-dami na nating mga negative. Politics, may baha, may lindol, may problema pa tayo sa pamilya. So dapat ay may positive spirit po tayo. Moses prepared Joshua to lead Israel through intentional mentorship. Kasama niya. Si Moses, kasama niya si Joshua. Hindi ko alam kung sino mga kasama niyo palagi. Tignan niyo nga yung paligid niyo kung kasama niyo yung mga katabi niyo palagi. Kasama niyo ba yan? Hands-on experience, makikita natin talagang nakipaglaban si Joshua. Public commissioning. Siya po ay kinumission. Serve as an assistant. Witness divine revelations. Maalala natin yung face-to-face na pakikipag-usap ni Moses. Lead in battle. Noong siya po ay inatasan para mag-lead ng makikipaglaban sa mga Amalekites. Now, after Joshua developed and proven his character, been tested in various leadership positions, and experienced direct revelations of God, the Lord was ready to ordain him to even greater leadership. You see, bakit si Joshua? Bakit si Joshua ang napili na magli-lead ng Israelites para doon sa lupang pangako? Kasi si Joshua ay isang warrior. Si Joshua ay isang warrior, kaya siya ang napili ng Panginoon para makipag-battle doon sa lupang pangako. Kaya nga sabi sa kanya, do not be discouraged, do not be dismayed. Sabi niya, be strong and courageous. Dahil hindi biro-biro yung kanyang paglilid sa mga Israelites sa pagtawid ng Jordan River at para ma-reach nila ang lupang pangako. The Lord was ready to ordain him to even greater leadership. And this happened prior to Moses' death, and it was repeated and confirmed in Joshua 1:1-18. We begin leading by being good followers. Sabay-sabay nga natin basahin. Si Joshua po ay isang napakagaling na maayos na follower po siya. Kaya naging magaling na leader po siya. Sumunod siya sa kanyang leader. No? Sa lahat ng iniutos sa kanya, instruction sa kanya, ito yung sinabi sa kanya, sumunod siya. Siya ay mabuting follower. And therefore, nung inilagay po siya ng Panginoon bilang leader, naging mabuting followers din po yung mga Israelites. I do not know. Hindi ko po alam kung sino po yung mga assistant sa inyo. Maaring assistant kayo ng manager, maaring assistant kayo sa Sunday school, maaring literal kayo na tagabuhat ng gamit. Yung PA ba, sabi nila PA. Maaring, hindi ko alam. Maaring nag-a-assist kayo sa isang bagay o sa isang posisyon. Pero katulad po ni Joshua, naging faithful po siya
na sumunod sa kanyang leader, and therefore, tinawag po siya ng Panginoon para mag-lead ng Israelites. I do not know kung may mga Joshua po dito sa ating kalagitnaan, na mga assistant lamang, pero pwede tayong gamitin ng ating Panginoon. Again, yung ating pong title, Preparing for a Greater Purpose. Sabay-sabay nga natin sabihin, greater purpose. Hindi lamang po purpose, greater purpose. Mas malalim pa na purpose, mas effective pa na purpose na gagamitin tayo ng Panginoon. And just like Joshua. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Ayan, napakaganda po ng mensahe ni Pastor. So, nakalimutan ko po kanina na i-welcome yung mga bisita po natin. Welcome po lahat dito, sapagkat ito'y tahanan ng ating Panginoon. Amen. Be strong and courageous. Nagpapatunay lang na ang Panginoon ni Moses at ang Panginoon ni Joshua ay siya rin Panginoon natin ngayon. So, hindi nagbabago yung pangako ng Panginoon. Kung ano yung ipinangako ng Panginoon noon, yun din yung pangako niya sa atin. Amen? So, we need with a positive spirit and this negative words. Sige po, dako lang po tayo sa ating announcement. Sorry po, mauuna po pala yung special number ng mga youth natin. So, tinatawagan ko po ang ating mga youth. Palakpakan po nga natin ang ating mga youth. Sige po. Tinatawagan ko po ang ating mga youth. Blessed assurance, Jesus is mine. Hidden for many in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail.
submission. All is access. I know the order of the Lord. Has ordered my steps. So This is my story, and this is my song, praising my risen King and Savior all the day. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. You'll never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. You will never fail. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, my Savior, the one who will never fail. You will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I saw the Lord, and He answered. I saw the Lord, and He heard.
just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul that captured by depression. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Bring every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Your name is
Ayan, palakpakan nga po natin ang ating mga youth. Amen. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Sige po, dadako na po tayo sa ating announcement. Sige po sa ating July birthday celebrants. July 3 po, Randy Balagtas. Palakpakan po natin. Amen. July 10 po si Andrea and Julia Mangusing po. Yan. Isa pa po sa July 10 si Stephanie Angeline Juram. At ang pinakahuli po, July 28 si Ronelio Pabulan o si Manong Alyu po. Amen. Sige po, sa announcements po natin. Prayer meeting every Wednesday at 7 p.m. In charge this week is Women's Society po. So, welcome po ang lahat na dumalo po sa ating prayer meeting. Every Wednesday po ito. So, Sunday school will be held every last Sunday of the month. Yung Pathless po natin today, celebration of July celebrants. So, Youth Sunday today at San Juan at 2:30 with a registration fee of 80. So, revival services natin will be held every Sunday this August. Prayer and fasting every Wednesday for the month of August. Sige po, ngayon po ay dadako na tayo sa ating pagbibigay. So, as we give tithes po, sana po hindi natin isipin na 10%, actually 10% lang yung talagang hinihingi ng Panginoon sa atin. Pero alam niyo po ba, yung 100% na yan ay ang Panginoon ang nagbigay sa atin. Kaya wag po natin ipagdamot at talagang ibigay natin para sa Panginoon itong tithes na to. Sige po, tawagan ko po yung mga ushers po natin. Sige po, tinatawagan ko na po ang ating buting pastor upang para sa closing prayer po. Okay. Sige po, tayo manalangin, Panginoon. Panginoon, muli salamat sa araw na ito, Panginoon. Salamat at kami nagpupuri, Panginoon, nagpapasalamat. Pagpalain niyo rin, Panginoon, ang mga nagbigay, Panginoon, sa kanilang mga tithes and offering, Panginoon. Patuloy niyo silang pagpalain sa kalusugan, Panginoon, ganun din yung kanilang mga trabaho, Panginoon. At hinihingi ko, Panginoon, na ikaw yung magbigay, Panginoon, ng siksik, liglig at umaaw pa, Panginoon. Ito po ang samot na langis, pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Pwede po upo muna tayo sandali. Tayo po ay, yung August po ay Revival Month. So, mag-start po tayo sa Sunday. Ako po ang mag-speak. Second Sunday will be Pastora Mary Jean Benaluz. And then third Sunday will be Pastora Hope. And then I will preach on the fourth Sunday and fifth Sunday. So invite po natin yung mga neighbors po natin, mga friends natin. Invite po natin yung mga family members natin, lalong-lalo na yung mga hindi pa kumikilala sa Panginoon. Sa prayer meeting ay lahat po yan ay ipapanalangin po natin. Magkakaroon po tayo ng prayer and fasting ng whole month ng Wednesday prayer meeting. So, ini-invite po natin ang bawat isa na pupunta rito para sa prayer meeting po natin. So, tayo po ay tumayo pong lahat. Pwede po bang tinatawagan ko yung praise and worship team na pumunta sa harapan? Awitin po natin yung last song that we sang a while ago.
Is that walang mahirap sa'yo? Tumayo po tayo. Praise and worship team, please come. At sabi po doon sa awitin, walang mahirap sa iyo, Panginoon, walang imposible. Kaya ito pong closing prayer na ito ay gagawin din natin pastoral prayer. Bubuksan ko po itong altar ng panalangin na ito sa mga may pasasalamat sa Panginoon. Maaring nagdiwang ka ng yung birthday, anniversary, o may mga natanggap kang pagpapala sa Panginoon. You can come and say, Lord, thank you. Salamat po sa pagpapala na ito na binigay mo. Maaari ding may mga dinadala ka ngayon, mga burdens, mga gusto mong ipanalangin, gusto mong ilapit sa Panginoon. Itong altar ng panalangin ay bubuksan ko habang inaawit po natin itong last song na inawit po natin kanina. Pwede po kayong lumapit sa harapan, may mga pasasalamat kayo, may nais kayong ilapit sa Panginoon. Meron kayong financial problem, relational problem, may family problem kayo, ilapit natin yan sa Panginoon. Sabi ng ating kanta, walang mahirap sa Panginoon, walang imposible sa iyo, Panginoon. Higit sa aking kailangan, Yes, Lord. higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Yes, Lord. Higit sa aking kalakasan, Yes, Lord. minsan ay hindi nakulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord. Yes, Lord. Walang mahirap sa'yo. Yes. Let's claim it. Walang mahirap sa Panginoon. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang makapangyarihang Diyos. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Walang mahirap sa iyo. Amen. Amen. Ulitin po natin. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, Yes, Lord. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. minsan ay hindi nagkulang. Hindi ka nagkukulang. Hindi ka nagbabago sa aming buhay. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Amen. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo. Come on, people of God. Come on, Di church. mangangamba Let's sing this sa all together. piling mo. Amen. Walang mahirap sa iyo. Walang mahirap sa'yo. Let's claim it, Lord. Walang mahirap. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang
Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Yes, Lord. Nalangin tayo. Panginoon, tunay nga na walang mahirap sa'yo. Ikaw ang makapangyarihang Diyos. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagkukulang. In fact, Lord, kahit sa aming mga pangangailangan, pwede mong ibuhos ito sa amin, Panginoon. Higit pa sa aming iniisip, ibibigay mo ito, Panginoon. Nasa isip pa lang namin, nasa puso pa lang namin, dinirinig mo ang aming panalangin. O Diyos, salamat po sa lahat ng ginawa mo sa amin sa buong isang linggo. Salamat po kung paano mo kami iningatan. Tunay nga, Panginoon, na hindi mo kami iwanan o pababayaan man. At katulad, Panginoon, ng mensahe ngayon sa kay Joshua, tunay nga, Panginoon, na si Joshua ay positibo ang kanyang spirito. We can conquer it, Lord God. We need to have a positive spirit, Panginoon, in this negative world. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyong harapan. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga pagpapala na ibinigay mo sa amin. Salamat sa buhay. Salamat sa pang-araw-araw na ginagastos namin. Salamat sa pag-aaral ng mga kabataan. Salamat, Panginoon, sa mga baon na binibigay. Salamat kung paano mo kami iniingatan sa bawat araw, Lord, na kami pumapasok, Panginoon, sa opisina man, sa eskwelahan man, o saan man kami naroon. Salamat po. Katulad din ng pangako mo, Panginoon, kay Moses, you will be with us wherever we go. Pangahawakan po namin ito, Lord God. And help us to be strong and courageous. Hindi ko po alam kung ano pong pinagdadaanan ng aming mga kapatiran. Maaaring yung iba naghahanap ng trabaho, ibigay mo ang nararapat na trabaho. In fact, Lord, yung wala pong conflict sa Sunday ang bibigay mo upang kami ay makapaglilingkod sa inyo. Yung iba, Panginoon, marahil ay nananalangin, Panginoon, para sa kanilang kalusugan, sa kanilang health, Panginoon. I pray, Lord, in the name of Jesus, kung sino man ang may karamdaman ngayon, Lord, hipuin mo, Lord, in a very special way, sapagkat naniniwala kami na ikaw ang dakilang doktor na makapagpapagaling ng anumang karamdaman. Lord, you touch us, Lord God. Salamat po sa mga nagdiwang ng kanilang kaarawan, yung buong July, Lord, mga celebrants, pagpalain po ang kanilang buhay. Salamat sa panibagong taon na ibinibigay mo sa kanila. Hayaan mo, Diyos, na may panibagong taon sila, Panginoon, panibagong lakas na ibibigay mo sila para maglingkod sila ng tapat sa inyo. O Diyos, maraming salamat po. Ihanda mo ang aming iglesia para sa aming revival month. Hayaan mo, Diyos, na patuloy mong gamitin ang aming buhay para ma-invite yung mga family members, yung aming mga kapitbahay, yung aming mga kakilala, Panginoon, na nais naming dalhin, Panginoon, sa iyong harapan. Samahan mo kami, samahan mo ang aming iglesia, at patuloy kami magkakaisa na ilalapit sa inyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga naisip ng aming puso. Lord, maraming salamat po. Ngayon pa lang, kiniklaim namin ang sagot sa aming panalangin. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakilanman. At ngayon, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Diyos Anak na si Jesucristo, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu, ay sumaati nawa, ngayon at magpakilanman. Let's sing the threefold Amen. 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 Magandang tanghali po. Para po sa ating Sunday School, maghahati-hati po tayo na bawat society. Yung Women Society, doon po sa likod. Yung Youth po, dito. And then yung Men's Society, dito po.